Johnson A. Koo. Mag-aaral na papabilang sa ikapitong baitang ng Our Lady of Immaculate Conception. Ngayon ay ikukwento ko ang talambuhay ni Luwalhati Bautista. Naway magustuhan ninyo ito. Si Luwalhati Bautista ay isa sa mga bantog na Pilipinong babaeng manunulat. Siya ay kilala sa kanyang napakaraming at nang naisulat tulad ng mga nobela, maikling kwento, screenplay at teleplays. Siya ay pinanganak sa Tondo, Manila noong 2 ng Disyembre 1945. Ang kanyang mga magulang ay si Esteban Bautista, ang kanyang ama at Gloria Torres, ang kanyang ina na parehong guro. 16 na taong gulang siya nang magsimulang magsulat ng mga tula. Malaki ang naging impluwensya ng kanyang magulang sa larangang ito. Unang nailatala sa Liwayway magazine ang kanyang mga kwento. Siya ang vice-presidente ng Screenwriters Guild of the Philippines. Siya rin ay pinuno ng kapisanan ng mga manunulat ng nobelang popular. Siya ay isang mahusay rin na nobelista, manunulat ng mga maikling kwento at script sa larangan ng pelikula at telebisyon. 2 sa kanyang maikling kwento ay nagwagi ng gantimpalang Carlos Palangka para sa panitikan. Ito ay ang 3 kwento ng buhay ni Juan Gadilabra, unang gantimpala noong 1982 at Buwan, Buwan, Hulugan Mo Ako ng Sundang, pangatlong gantimpala noong 1983. Ang kanyang pinakaunang akdang pampelikulang Ang Sakada, mga magsasaka ng tubo, na naglantad ang katayuan at pamumuhay ng mahihirap na Pilipino ay nagwagi ng karangalan mula sa Catholic Mass Media Awards o CMMA. Ang dramang pagtelebisyong isang kabanata sa libro ng buhay ni Leilani Cruzado, 1987, na kanya ring isinulat ay nagwagi naman bilang pinakamagaling na kwento pandrama para sa telebisyon mula sa CMMA. Kabilang pa sa kanyang mga nobela na isa pelikula ang dekada 70 noong 1980 at Gapo noong 1983. Dahil sa kagandahan at walang kamatayan mga paksa ng mga ito. Bukod sa mga pakilala mula sa Palangka at CMMA, ay nakatanggap din siya ng pakilala mula sa Rian ng Wikang Pabansa, Metro Manila Film Festival, Film Academy Awards, Star Awards, FAMAS, at Urian. Iyon lamang at maraming salamat po na may patnubayan kayo ng Diyos.